dami na nga nasalanta sa bagyo, tapos ginagam pa din yung presyo nyo. Aba, hoy, Neng. Para malaman mo, iyan na ang price control or price ceiling ng noodles ngayon. Dahil nga sa mga nasalanta, kaya napatupad ang gobyerno ng price ceiling para naman afford ng lahat. Wow! Si ate nagla-level up. Teka, ano nga ba yung price control or ceiling na yan? Hay nako, panoorin mo na lang itong video na to sa YouTube. Okay? So, bibili ka ba o hindi? Sige na nga, bibili ako. Magkano ba? Ayan, 9. Sige, mamaya papanood. Price ceiling. Ang price ceiling ay ang pinakamataas na presyong itinatakda ng pamahalaan upang ipagbili ang mga produkto. Ipinapatupad ang price control kapag nahaharap sa matinding krisis at kalamidad ang maraming lalawigan sa bansa. Ito ay isinasagawa ng pamahalaan upang tulungan at bigyang proteksyon ang mga consumer laban sa mga abusado at mapagsamantalang mga tindera at negosyante. Ang equilibrium presyo ng asukal ay 40 pesos. Ang equilibrium dati naman ay 100 kilos. Pero tinuturing ito ng mataas ng mga consumer. Bunga nito, ang pamahalaan ay kumilos para makontrol ang presyo. Tinakda ang presyo 20 pesos sa bawat kilo ng asukal. Nasihan ng mga consumer. Ngunit sa pagbaba ng presyo mula 40 pesos hanggang 20 pesos, ay nawalan na sila ang mga producer, tindera, at mga negosyante na mag-supply ng marami. Kaya ibinaba nila ang supply mula 100 hanggang 50 kilo ng asukal. Samantala, ang mga consumer, dahil sa pagbaba ng demand, ay nagtaas ang demand mula 100 hanggang 150 kilo ng asukal. Sa ganitong kalagayan, bunga ng pagkontrola sa presyo ng asukal ay nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng asukal sa pamilihan. Ang kakulangan o shortage sa presyo 20 pesos bawat kilo ay 100 kilo. Upang maging epektibo ang pamahalaan sa pagpapatupad ng price ceiling, kailangan nilang umakto bilang supplier at bilhin ang kulang na dami ng produkto na sandaan. May sigarilyo ba kayo dyan? Oo, meron. May bora ba o ano? Yung tabako. 10 pesos lang isang stick. 10 pesos? Oo, mahal na pala nun. Ba't naman ganon? Aba, mali ko. Tindera lang ako dito. Hindi ako yung nagawa ng tabakong yan, ha? Teka lang, tatawagin ko yung isang tindera namin dito. Oy, hindi ka nga dito. Ganun po. Ano yun? Ba't naman ang mahal na tabako nyo? Kung sabihin hindi mo alam, malinis ka sa akin. Isip po, boss. Ito po, panoorin niyo na lang po sa YouTube to video na to. Kaya po kasi nagmahal ang presyo ng tabako, ay nalulugi na yung mga magsasaka. Masyado po kasi malaki yung gastos nila sa produksyon. At para matulungan ang mga magsasaka, nagpatupad ng price support o floor price ang pamahalaan. For more information, just watch the video I've recommended you. Bye! Fairness! Salamat eh! Hindi lamang ang mga consumer ang dapat bigyan ng tulong at proteksyon ng pamahalaan, kundi maging ang mga maliliit na magsasaka at mangingisda. Ipinatupad ng pamahalaan ang price support para sa mga magsasaka at mangingisda. Tinakda ng pamahalaan ng floor price. Ito ang pinakamababang presyo na maaaring bilhin ng isang produkto. Ang pagkakaroon ng price support ay para sa kapakanan ng mga producer at magsasaka na makabawas sa mga gastusin sa produksyon at magkamit ng kitan para sa kanilang pamumuhay. Ang floor price ay mas mataas kaysa sa presyong equilibrium. Ang equilibrium presyo ay 5 pesos. Ang producer ay nagbebenta ng 2,000 tira. Ngunit sa pagtaas ng gastusin ng produksyon at pamumuhay, ang bawat 5 pesos sa piraso ng tabako ay hindi makakasapat para sa mga gastusin. Kaya ang mga magsasaka at ang producer ay humingi ng tulong sa pamahalaan. Ang floor price ay 6 pesos. Ito ang pinakamababang presyo na pwede pagbili sa bawat piraso ng tabako. Kaya, maanyayahan ng mga producer na gumawa ng piraso ng tabako mula 8
ganitong kalagayan, bunga ng pagkontrol sa presyo ng asukal ay nagkakaroon ng shortage supplies ng asukal sa pamilihan. Nanang ko na. Sabi mo na. Shortage.